Parang nag-aalon sila ng artista ka na. Gaya, nakita ka lang isang beses sa TV, artista ka na. Teka lang naman. Lagi ang pambunga din. Huy, nakita ka sa Showtime. Ganon. Ano yung thought nyo na parang on national TV nakikipag-date, ganun? Kung mayroong tao na parang alam kong, ay, wala to, ganun. Di ko na parang binubuhos talaga yung energy. Hey, what is up, peeps? This is Alec Twain and welcome back to another episode of The Adventures Podcast. Isa pa. Ito pa, pwede pa ulit. Kasi kami, na-starstruck kami sa'yo. Sige. Sorry. Okay lang. So, we're back with another episode. Yeah. So you've watched my previous episode, with Mr. Kylie Menes himself. But today, we have another set of guests, and these are people that I met during the It's Showtime's Step in the Name of Love segment, where we have Cinco, Teen, and Joyce. Hi, So hello. please introduce yourselves first. Hi, I'm Teen. I'm the hype bestie. Yes. Hi, I'm Cinco, the dancing panganay. Eh, yun sa'yo. Asan yung dance? Hagod doon. Hi, it's Joyce. It's me, Joyce. Uy, nakakamiss. Sayaw. Sayaw. Kasayo dapat tayo dyan, ha? Dapat gumagot pa tayo. And next. Me, Joyce. Yes. So we are the Step in the Name of Love Searchies and Hype Besties last May 17, right? Yes, Tama. yes. 17. May 7. Correct na dyan. Correct. So, first things first, this is somehow our talk back session. Ano bang nangyari sa atin? Ano ganap natin sa buhay after nung segment na yon? Kasi a lot of opportunities came. Siguro, alam niyo naman siguro. No? So, individually, ano yung nangyayari ngayon sa buhay niyo? Okay. Right after nun. Parang ang hirap na dito yung pesto ko. Parang sa akin palagi una. Mag-iba Actually, yun. after ng show, syempre, balik ulit ako sa trabaho ko since naka-field ako. Yun, back to corpo, then tuloy-tuloy lang, gym, ganyan. So, yung mga hobbies ko, tinuloy ko lang din naman. Ayun lang. How about Nothing Cinco? special. How about Cinco? Sa akin, tinry kong mag-freelance, pero di talaga kaya. So, nag-corpo rin ako. Tapos, ayun, syempre, sa mga kaibigan, parang, ay, napanood kita ganyan. Tapos ako nga, di ko pa napapanood yung buo. Yung buo. Pero pag andun ako, papanoorin nila yung gano'n, nakakaya. Pero nakakatuwa. Ganun. Harap-harapan papanoorin, di ba? Nakakaya. How about you, Joyce? Ayun. Back to work din. Tapos, nag-ano din ako content. Inano ko na lang, pinafantasize ko na lang yung pagtatrabaho. Kasi yung more Ginagamit mo. Yung content ko kasi more on Office. work siya talaga, pang office. Ayun. Tapos, napansin ko, wait lang. Hindi, kasi yung mga ka-work, since back to work talaga, as in yung mga ka-workmate mo, yung mga nakapanood. Tapos ang nangyayari, parang nag-aalon sila ng artista ka na. Gaya, nakita ka lang isang beses sa TV, artista ka na. Teka lang naman. Lagi ang pambunga din. Huy, nakita ka sa Showtime. Ganon. Pero kulang tayo today. Wala si Melvin. Actually, andito siya. Andyan pa siya. Melvin, hi, wala. Melvin. Shoutout nyo naman si Melvin. Shoutout, Melvin. Miss ka na Melvin. namin. So, syempre, di ba, napaka-unusual ng setup natin kasi mostly sa mga show, sa mga reality show sa ABS or sa other networks, sa mga segments sa Showtime, parang hindi nila nakikita na nagsasama-sama ulit. Pero genuine lang talaga nung vibe, di ba? Tingin ng genuine. Kasi diba, after nung show, nagkaroon tayo ng GC. Tapos tuloy-tuloy, nagkukwentuhan tayo. Tapos Nagla-live pa, nagdagulan diba? lang. Oo. Mga authentic lang talaga nung friendship na nabuo natin. Pero, Nag-connect. before that, ano ba yung naging experience nyo? Ano yung adventure nyo para mapunta dun sa segment itself? So, Joyce, ikaw. Yung sa akin kasi ni Teen, ikaw na nga magkwento. Ayun na naman tayo yung nagkwento. Tawag dito, lagi kami, di ba hindi pa parang pinost pa lang yung, yung segment na yun na,
punta kayo dito sa studio with your beshi. Tapos, mini-mention kami doon. Wala pa kaming idea kung para saan yun. Tapos sabi ko, sige, day off ko ng Saturday. Tapos sabi ko, what if Saturday tayo? Tapos sabi niya, may trabaho ako noon. Tapos nag-leave So, siya. nag-adjust. Nag-leave siya. Morning, dapat morning gigising na tayo, di ba? Oo. Ang nangyari, kasi ayaw niya ako, pwede ba ikukwento ko pa ba yung buong story? Sige, okay lang yan. Okay. Kasi maaga ako nagising dahil nga ang usapan namin 8 or 9, dapat nandun na kami. Ito, ang ginawa niya, tulog siya ng mga 7 or 8. Ako, sabi ko, alam, unfair. Dapat siya gumising ng maaga kasi gigising ng maaga. So, di rin ako kumilo. Sa tulog ulit ako. Ang ending, tanghali na kayo pumunta. Tanghali na. Oo. So, audition Nakadating kami yun, di ba? doon, 3 p.m. na kami. As in, 3 kami p.m. yung huli sa pila. Kami yung nasa huli sa Di ba pila. mahaba yung pila that time? Hindi. Medyo mahaba mahaba rin. Kasi din. di ba meron ding batch ng morning? May morning na, panghapon na talaga kami. Mm-mm. Tapos pagpunta namin doon, parang yung main entrance ata ng ABS yun, sabi, wala, tapos na, ganun. Sabi ko, lote, yung ko. Sayang punta. Absent ako. Naka-concession ako kasi sinisisi niya ako. Sabi ko, umabsent ako. Saan Umabsent paano ka. to, ganyan. Sayang araw ko. Parang ang lungkot ko na noon, ganyan. Sabi niya, hatian lang kita. Habang naglalakad kami kasi malungkot namin pare, sabi ko, sige, hati na lang tayo sa araw mo. Bayaran ko na yung kalahati. Bayaran. Babayaran yung Babayaran kalate niya. para medyo gumay loob ko. Kasi walang nangyari. May mirror doon, nag-ano na Post post pa kami muna doon. Kasi may darna something doon eh. Oo, sa ABS-CBN compound. Tapos, biglang pumunta kami sa kabilang gate. Kasi parang feeling namin, try na lang natin kaysa na maniwala kami sa sabi-sabi lang. Pagpunta namin doon yung guide ng pang showtime na talaga na, saan kayo, ganyan. Tapos nagtatawa na kami, sabi namin, sa mag-bestie po. Mag-bestie mo. Hindi kasi namin alam yung sasabihin. Wala pa kasi segment talaga that segment. time. So, parang sinabi lang talaga. Kasi parang first batch ata kami na nag-audition na panghapon. Tapos, pagpunta namin doon, para po sa mag-bestie, ganyan. Tapos sabi, sige, pila na kayo dyan. Winapila kami. Biglang may lumapit sa amin. Si Sir, di ba? Tapos, paglapit niya sa amin, sino sa inyo sino sa inyo yung maghahanap ng jowa? Sino? Searcher. Ganyan ko. Kami nakaganyan kami, ha? May ganun pala. Sabi niya, ito siya na lang po. Originally, ikaw talaga. Hindi din. Hindi, ikaw yung pumili. Sabi mo na Ako yung pumili na siya. Sabi ko, pinoint out mo na kasi ako na yung maghahanap. Wala ka nang hindi. Pero single naman kasi may kami single pareho. And we want to experience that show. So, that time talaga, sabi ko, si Joyce na yung papi. Kasi, sobrang sikip niya. Same, lahat naman. Lahat naman, di ba? Akala ko, super duper kasi siya. Huwag kayong pumantay kay Joyce. Tapos, ayun, kaya nangyari, siya napili. Tapos, ayun, ang haba ng process, di ba ang daming interviews? Madami. Kaya yun, nakatuwa naman dahil sa interviews namin, parang okay naman siya. Then, tawa lang ng tawa yung writer sa amin. First time niya daw magsulat ng mahaba. Kasi ang daldal namin, tagal namin. How about 5 naman? Ano yung experience mo? Sa akin, audition din. Bali, may nakita akong kakilala ko na, uy, pwede daw mag-audition dito. Tapos pumunta rin ako ng umaga, ganun. Tapos ayun nga, sobrang daming interview. Parang ikikwento ko ulit to. Nakwento ko na to kanina dun sa isa. Oo. Ay, wala ako kwento na naman. Tapos parang nasa job interview ka, pero about love life, about sa preference mo, yung ganun. So, masaya. Kasi although nakakagutom, nakauhaw, ganun. Pero masaya. Searcher ka ba nun talaga? I mean, ano yung pagpunta mo doon? Ano yung pagpipilian? Sir, Wala siyang kasama. Wala akong kasama. Okay. Ikaw yung searchy talaga. Searching. Pero knowing the 2 besties, 12 years na kayong mag-friends, di ba? So, sa inyong dalawa, ano na ba yung although na mention nyo na before sa segment, ano ba yung pinaka worst na napag-awayan nyo siguro? Hindi, natatawa nga ako kasi pag tinatawa kami, ano yung worst na away namin? Parang hindi naman siya as in away. Pero nandun na kami sa point na parang mapapating. Kasi pag tumatanda na kayo, nagiging busy na kayo, tapos may kanya-kanya na kayo mga problems, diba? Parang minsan kinikip na lang din yun isa't isa, yung mga problema nyo. Kasi parang
dumating kayo sa point na hindi nyo na kayang i-share muna, ganyan, sarilihin. Kaya ngayon, parang that time, parang lately, yun yung nagiging namin, problema. Kasi parang ako, kaibigan mo ako, bakit hindi mo magawang ma-share sa akin? Parang, ang tagal nating magkaibigan. Siguro minsan ganun, parang ang tagal nyo na magkaibigan, then biglang sa ganitong instances na meron ka pa na pagdadaanan na hindi mo alam. Parang, I think yun yung medyo hurt sa akin. Sorry, Tin. Umiyak siya, Actually, umiyak siya. open forum. Open forum pala to. So, Di ba? basically yung season na to or yung episode na to is more on love, friendship, and about the career. So, kayo, personally, ano yung mga career na tinatahak nyo right now? Ako naman. Sige. Sa akin, parang, right now, parang grinding the 9 to 5 so I can invest to my 5 to 9. Parang ganun. So, yung 9 to 5 ko, pagiging recruiter, and senior recruiter. Tapos, syempre, passion pa rin talaga yung paggagawa ng content, sayaw, mga outfit, ganun. Yun talaga yung gusto kong career, yung maging content creator na full-time. Ano ba ako makita ng company ko? Ayun. So, yun. Yun din. Yun lang naman sa akin. How about you, Joyce? Mahaba kasi yung working hours namin eh. So, from 9 a.m. to 7:30 p.m. nag-work ako. Tapos after nun, kapag may mga, collaboration, ganon. Pero usually kasi parang everyday talaga nag-edit ako ng video. Nice. Tapos, every weekend din ay nag-shoot ako ng mga video. Actually, nakakapagod siya kasi working ako. Minsan nga gusto ko na umiyak. Pero grateful naman ako kung ano yung mga nare-receive kong blessings. About you? Alam ko mahaba na masasabihin mo. Teka lang, Last na siya. ko na lang. Sige. Hindi, kasi ako, baka makita to ng mga katrabaho ko kasi baka nagpa-plan. Hindi. 6 working days kasi ako sa trabaho ko. So, parang, yung halos 80% ng buhay ko siguro ngayon nasa work ko. Kasi nga, nakukuha ng time yung nauubos talaga. Pero yun, ini-enjoy ko na lang, niromanticize ko na lang yung buhay ko. Like, since hanggang 4 p.m. naman yung pasok ko, ganyan. Punta ko gym, ganyan. Masarap siya daw. Ganyan. Yun na yung ginagawa ko. Then, ayun, pero I'm planning pa din na makahanap pa ng mag-explore pa. Kasi hindi lang kailangan kong mag-grow hindi lang dapat hanggang doon lang ako. So, yun, nag-scout ako. Scout. Hindi, yun lang naman. Tuloy-tuloy lang. May mga opportunity kasi. Hindi ako makali sa work ko din ngayon kasi nga parang kaka-promote lang din sa akin. So, parang, Nice. Congratulations. Celebrate natin paano pala makaalis yan. agad niyan? Parang ganun lang. Going back sa sa main topic natin which is the talk back session nga. So, ano nga ba yung parang mga... Wait. Pwedeng sumegway. Sige. Tanungin ka din namin. Okay. Gusto din namin ng update sa'yo. Ang dami mong ganap eh. Ikaw mas marami Oo, ka. mas pinakamarami. Ako, ano lang naman ako aral, content, gym, yun lang naman. Pero ang dami mong ginagawa. Ang dami mong ginagawa. Nakikita mo yung post mo on IG. Kapo lang. Grabe. Ang dami Pero daming grateful ako sa mga Ang saya nagtitiwala. kasi. Kasi ang Nakakatuwa. daming blessings talaga. Sir. Right? Kahit even before pa ng Segment. ng segment. Sobrang thankful ako. Pero yun nga, going back. Sa inyo yung focus na. Ay, hindi ako. Ano na kami ngayon? Host na kami. Bakit ako yung tinanong nyo? Pero going back nga sa segment, ano yung parang naririnig nyo na misconceptions or ano yung parang mga mali naman na naririnig nyo when it comes to the segment itself? Kayo ba? Akala Meron nila ba kayo narinig? scripted. Yun Yun. usually. Tapos akala nila One nakita point ko yun. na kayo bago yung show. Ako. Oh, hindi. Nagulat nga ako sa Yun yung laging tanong, nakita mo na ba sila before? Oo. Mm-mm. Pero hindi talaga. Hindi. Di ba? Hindi, Alam niyo ba hindi, hindi? hindi naman siya. Hindi Nung talaga. time na Walang pumasok idea. kayo, doon lang ako, kaya gumagin ako. Gumagin ako doon. Magkaiwalay yung parang briefing, di ba? Oo, Practice. kay walay talaga. Siguro isa pa sa misconception yung inisip ng tao mas magbe-base pa rin yung searcher ba yung tawag doon? Ako? Ikaw, sir. Searcher, sa physical appearance. Pero hindi naman din talaga. Mm. For me, hindi. How about you?
yun nga. Hindi. Ano din, I think misconception din kasi minsan yung mga tao nag-expect na after the show, parang mangyayari is, yung, May something yung na. magkakaroon ng something yung napili, Oh. which is, di ba dapat, syempre, Oo nandun yung nga. magkakilala muna din. Getting to So, know each yun nga. other. After nga, tatanong natin si Joyce. Ayun na nga, Siya yung papunta na dun. Searchy. So, si Belvin nga yung nakamatch mo, di ba? Although wala Melvin. siyang... Dahil dyan, Melvin, Busy pasok. siya, busy siya. Roll BTR. I-edit ko si Melvin dito. Andito siya. May video greet siya sa atin. So, yung tanong namin, what's between you after the show? Ano nangyari? Ano nangyari? After naman ng show, he messaged me on Instagram naman. Oh, tapos, Pala eh. Ganda. Pero, syempre, ay, ibo ko. Pero siguro trinay sa akin na, kasi ako yung nandito ngayon. Sa part ko, trinay kong makipag-usap, siguro 1 week. Pero, kasi, feeling ko hindi talaga kami match. Pero okay naman din yung namin, conversation, ganon. Pero nagugulat lang ako nung una, meron akong i-update na ganito ng 1 week. So, may mag-good morning sa akin ng ganito. ay, may gano'n, may gano'n. May good morning na agad. Oo, di ba may good Aabot morning? pala sa ganon. Hala. Ayun, pero na-realize ko na parang tropa lang Tropa kami lang talaga. talaga. Parang yung banding natin, ganon. Same. Ikaw naman, Tin, who among us searchies will you choose if ikaw naman yung searcher? Baliktad naman ngayon. If ikaw naman Kung yung ako. naghahanap that time, sa amin sa tatlo, sino kaya? Siguro si Kuya Bong. si Mo? Ay, tayo kasi siya doon. Ayaw mo si Sir Ogie. Ayaw mo si Sir Hindi, Ogie. hindi. Ikatabi ko Hindi siya kasi, kasali doon. ikatabi ko. Siguro during show, siguro pipiliin ko nun. Ang hirap naman nito. I-edit daw to, i-edit. Hindi. Hindi. I-believe na. Siguro si Cinco. Kasi hindi kasi yung way, yung time kasi na yun, parang nakita ko yung pagiging kuya niya. And yun, diba? Totoo naman. Ang dancing pa nga. Ang dancing pa nga. Ko, ay, sumayaw. Nakikita mo ba siya noon? Nung Oo, sumasayaw nakikita ko ka? sila. Kaya ko, ay, sumayaw. Ganun. Kaya sabi ko, ito, gumagano ako. Pero yun nga. Tapos yun, si Cinco nga talaga. Yung kung papiliin ako that time. Tapos naman, para kay Cinco naman, do you think if ikaw yung napili ni Joyce, anong mangyayari after? Anong thoughts mo? Kung ikaw naman yung napili, di ba? Hala. Kakat naman to eh. Ano mangyayari? Sa akin, since very open talaga ako sa dating, syempre, I'll get to know her. Para, parang ma-check kung match talaga, yung vibe, ganun. Ganun naman pag dating. So, I will try to date her. Pero, as a viewer naman, ano yung thought nyo na parang on national TV nakikipag-date, ganun? Ano yung thought nyo or more of yung inception nyo or perception nyo when it comes to that? Against ba kayo or although sumali tayo syempre, di ba? Siyempre hindi. Knowing na Hindi. publicize siya, di ba? Ano yung thoughts nyo doon, ganun? Kanya-kanya din kasi ng trip yan eh. Oo. I mean, may mga tao kasi na hindi naman nila gusto i-show up yung dating nila. Pero may mga tao kasi na, yung parang i-try din yung experience, diba? So yun, wala nang masama as long as single and ready to mingle. Oo, yun yung Tama. nagiging issue usually sa mga, yung ibang segment dati ng, It's Showtime. Parang yung issue nila is hindi daw sila single, ganun. Oh. Pero sumasali sila. Yun okay yung lang. one of the... Siguro yun yung hindi siguro tama din. Parang hindi na genuine kung Oo, anong hindi na napapakita. genuine. How about you, Joyce? Sa experience ko kasi ano yung tanong? Knowing Sa experience na ko yung- kasi, ulit? Yung segment na Step in the Name of Love is parang, parang app siya na, dating app siya na on national TV. So, parang publicize yung pakikipag-date mo or yung makikita talaga yung preference mo. At some point ba, parang nag-hesitant ka na
hindi sabihin yung preference mo kasi nga baka mabash ka, ganun. Ano yung thoughts mo regarding that? Yung, di ba before ng segment, inisip ko na, hala, baka mabash ako kapag kung ano yung mga sasabihin kong preference ko. Tapos after din naman ng segment, ang bilis no, before and after. After, na-pressure talaga ako nun kasi sabi ko, paano to? Kailangan ba may something na mangyayari dito? Di ba yun yung wino-worry ko? Kailangan ba may something na mangyayari sa amin? Kasi na-publish, ano nga siya, national TV kasi siya. Kaya ang lagi kang question sa akin kapag may makakilala ko, uy, kumusta na kayo nung napili mo? Tapos ina-explain ko na hindi talaga siya nag-work eh. Pero open naman din ako sa dating. Actually, nag-install nga ako ng mga dating app. Kaya open naman ako. Nakita ka na. Baka nakita ka nila. Ay, Nag-swipe right ba sila? Bakit niya ako siguro bakit puro swipe How left? about you, Cinco? Knowing na, alam ko psychology ka, graduate ka ba? Mascom. Mascom. Ayun, Mascom. Sa akin, kasi parang explorative talaga ako. Parang kung... More adventurous. Oo. Parang experience din siya kung matry mo yung ganun na ipapublicize kung ano yung preference mo, kung paano ka makipag-usap, yung ganun. So, okay lang naman siya sa akin. Ayun, okay sa akin yun. Hindi kasi nasabi ko naman kanina, na parang okay yun sa akin na, Mahilig din naman si Tin din mag-try, di ba? ha? Mag-try. I mean, Wait lang, single ba kayo lahat right Oo. now? Yes, Oh, yes. Single How about naman. you, Tin? Ayun, okay lang naman din sa Oo. akin mag-try nung mga dating na Open yan. naman siya sa kahit. Open naman ako kahit anong dating yan. Mag-install na po siya mamaya. Ay, hindi. Ako ano lang pala. Last time, nag-install ako. Then, may mga times na tinatanggal ko din agad. Pero pag-install ko, tatanggalin ko kaagad. Ganun din Kasi ako. biglang nare-realize ko, hala, ito pa talaga yung gusto kong way na makilala ko yung loved one ko. Parang may ganun ako. Parang gusto ko kasi in a natural way. So, parang ang hirap na, dito ko siya makikilala. Oo, kasi- So, ang gagawin ko, magdi-delete ko ulit. May gano'n. Pag di ba kasi pag dating app, expected na mag-uusap kayo para sa, date. Sa date, di ba? Magkita. Tsaka more of physical talaga. Oo, no? Pag- yun pa, parang, Di ba magsa-swipe right naman tayo kapag physical din. Oo. So, ano yung thought nyo doon when it comes to dating naman na more of, na tayo kayo digital na talaga tayo di ba? So, paano mo makukuha yung genuineness or yung yung parang natural nga na sinasabi diba? mo, di ba? Actually nga, I stopped na talaga eh. Hindi na ulit ako nag-i-install ng dating app. Kasi, yun nga, nahihirapan din ako na, minsan kasi, we know naman sa dating world, lalo sa mga application na yan, after mo makausap, biglang kung ano-ano yung mangyayari na hihingin sa'yo or what, parang weird naman, bakit ganito? Parang ganyan, gusto mo genuine nga yung usapan, ganyan, pero hindi ganun nag-end up sa ganyan. Kaya parang ako, I stopped din talaga na ganun. Kasi, hindi kayo, walang parang after magkakilalanan, ganyan, tapos hanggang kailan kayo mag-uusap, tapos magkikita pa ba, ganyan, yung mga ganun pang thoughts, parang ganun. Umabot, gaano ba Takot katagal yung mga naka-talking stage nyo? Kayo? Sa Sa dating dating? app. Ikaw muna, Cinco. Ikaw, Cinco. Sa akin, parang, pag, syempre, swipe right mo talaga yung preferred mo talaga na tao. Tapos, rin ako parang gusto ko, dinadala talaga yung conversation. So, tinatry ko talaga siya. Tapos, pag mayroong tao na, parang alam kong, ay, wala to, ganun. Di ko na parang binubuhos talaga yung energy. So, parang dun din yung ghosting talaga. Either sa akin or dun sa ibang tao. Siguro kapag pumasok ka sa dating world, dapat open ka na sa makakausap mo. Kasi nga pumasok ka dun, 'di ba, para makakilala ng ibang tao. Yes. So dapat i-open mo yung sarili mo. May mga times nga may mga sinaswipe right ako na like picture lang. Yung yung parang scenery Parang lang yung may nakikita ko. something Parang, ba't kaya dito naglagay ng picture? So, parang curious ako. Mysterious. May mga ganyan type ako na sinaswipe right ko.
Tapos mag-end up na makikita ko siya on SOCMED, ganyan. Kaya yun. Tapos nagugulat talaga ako minsan, parang, yung mga ng mga naka-follow sa akin. Usually sa mga ganyan, very talented yung mga ganyan. May nakaswipe rate, may na-swipe diba? rate, ay nakamatch doon na, Parang mutuals. talented siya. Yun talaga yung naka-talking stage ko. Pero hindi naman siya parang 1 month lang din. Oo. Yun yung pinakamatagal kong, talking stage doon. Tapos makakita ko na lang, di ba, makausap ko sila. Then, dahil hindi nga kami nag-work, may kita ko na sa mga my day nila, kakasal na yung isa, ikaw lang, yung isa, engage na. Ikaw daw. Ikaw dapat yun. Buti na lang, hindi pa ako ready. Parang gano'n. So, although nasabi na natin sa sa segment nga, ano ba yung mga preference niyo when it comes to your ideal guy or girl? Ikaw. 5 Sa akin. Ayun, parang medyo nababad ako nung lately sa pakikipagkilala. Ganon. Tapos, yun mismo yung nag-help sa akin na kung ano nga yung preferred ko talaga. As in. Kasi parang na-try ko nang makipag-date sa student, sa working, and because of that experience, ngayon alam ko na gusto ko working talaga. Yun yung una kong na-realize. Pangalawa, yung parang nonchalant, sasyalant. Yan. Paano may explain Paano yun? yun? Yan, na-try ko kasi both na Oo nga, parang perfect yung naman babae na very chill lang. Halimbawa, yung energy ko parang dito. Siya ganito lang talaga all throughout ng date, ng chat. Tapos na-try ko din na mataas din yung energy. Minsan mas mataas pa nga. Tapos doon ko na-realize na mas gusto ko yung mataas din yung energy para parang pasahan ng energy. Yun. How about you, Joyce? Preference ko, gusto ko talaga. Siguro naka-match mo that day si Melvin, di ba? Melvin. Oo. Maputi. Oh. Kasi ako, maputi siya, pero talaga, ang gusto ko talaga moreno. Moreno. Siguro kung may chance naman, mas matangkad sa akin, ganon. Then, Parang sa alik Si yun Aligi ako. Huy! Matangkad ba ako? 5'7" lang ako. Okay. Tawag dito, yun, family-oriented. Then, alam mo yun, yung may dream siya para sa sarili niya. Parang may passion, ganon. Matalino din, gusto ko din ng matalino. Tapos yung mag-click kaming dalawa. Nice. How about you, Tin? Akin, gusto ko yung match ko ng ka-vibes ko. Ganun. Gusto ko yung mabilis Kasi matumawa. mataas yung energy Ang taas mo ng energy ko so gusto ko parang kapag joke ako, mabilis tumawa. Ayoko yung parang wala siyang kung bala ka na siya, iwan kita. Robot yarn? Ganon. Tapos, pero, gusto ko talaga matalino yung kausap. Yung, yung emotional intelligent talaga. Ayun din. Kasi parang ang hirap na makaka-pair ko is parang hindi niya kayang ma-validate yung nararamdaman ko or even like kung may problema ganyan. Parang feeling ko yung hindi kaya mag-support sa ganong bagay. Parang ayoko nun. Ayoko ng ganong hindi kaya mag-support. Kaya parang ako, tsaka aside din doon, gusto ko rin working na rin talaga. Kasi baby face kasi ang ate mo. Patingin nga. Baby face. Ay, baby face nga. Baby face nga siya. Hindi, kasi may nakakausap ako dati ng mga student pa, like ganun. Ang hirap, kasi may kanya-kanyang priority pa, tapos hindi nagkakaintindihan, ganyan. Diba? So, yun. Tapos, yun nga, family-oriented. Actually, doon ako mas nagpo-fall kaysa sa physical appearance. Kasi minsan may standard ako, pero nagkakagusto ko sa hindi naman ganun yung sa standard physically. Ganon. So, mas focus ako sa ganyan. Ayun. Tsaka yun, matalino talaga kung makausap ganyan. Parang nanghihina. Parang may na-imagine ka bigla. Nanghihina ako. Habang nagsasalita Parang may na-imagine ka doon. Meron nga. Pero sa concept naman ng relationship, although galing kami ni Cinco sa LDR, so ano naman yung opinion nyo when it comes to LDR? Or if something na may pumunta or pumasok sa relationship sa inyo na LDR, ano yung thoughts nyo or ano yung opinion nyo regards that, the LDR relationship? Or, Ako naman, LDR, yeah, LDR. kung para namang mature, both naman, para naiintindihan kung bakit LDR. Kasi minsan iba nag-work talaga abroad, ganyan.
Or kung magkalayo talaga, pilit natin itabi yung bahay natin, ganyan. Hindi naman. So, ano yun, parang kung may mag-usap siguro, maganda may communication, ganyan. Talaga. Oo. Ako, personally, may mga ka-workmate ako na mga LDR yung mga jowa nila. So, nagkaroon ako ng trust issue. Sinakita mo sila? Oo. Joke lang. Lang. Hindi. Basta ganun, parang, wala namang problema sa aking LDR, basta clear kung ano yung meron sa relationship ninyo. Ganyan. How about you, Cinco? Sa akin, open din ako sa LDR. Kasi Last galing tayo time, dun. oo. Nung nakaraan nga lang, parang last month, yan, parang meron akong niligawan talaga na, andito muna siya, tas umalis ng, pero di naman outside Philippines, parang sa Visayas. Tapos hindi siya nag-work. Shoutout sa'yo. Sino daw? Sinaktan mo ang lumoloha ako. Wala ng loha. Yan, pero open ako. Open. How about you, Ako, Joyce? siguro di pa ako nagkakaroon ng karelasyon. So open naman din ako. Itatry ko. Kung katulad ng sabi nitin kung kung clear nga yung anong tag dun? Basta Yung kung clear intention. intention ng About, nasabi nga ni Tin kanina yung about the trust issues. So, ano yung concept nyo doon? Ano yung thoughts nyo doon regarding having the trust issues? Kasi, mostly kasi sa mga kabataan ngayon, yun yung lagi nilang minimension na wala silang trust. Nawalan sila ng trust sa karelasyon nila. So, ano yung take nyo doon? Akin, kung may trust issue ka, then wag ka munang pumasok sa relationship. You have to fix yourself muna. Yung mahirap kasi na may ganyan kang issues, then maapektuhan yung magiging partner mo. So yun lang. Parang yun lang talaga. Tatagdag pa ba? How about you, Cinco? Parang yung trust issues kasi based talaga siya sa experience. So kung yung tao talaga parang nagkaroon ng experience about doon, parang tama nga yung sinabi ni Tin na fix muna yung yung heart. Hindi naman kailangan fully fixed, pero alam mo yung you can say na I am ready na even may trust issues ako. Sa akin di ba mahilig kasi kami nila Tin mag-usap kung ano yung mga red flag namin. So, ayun, pinagninilayan na namin yung sarili namin. Ganito ako. Oo. Kami namin pinagninilayan. Oo, pinagninilayan na yung sarili Ang lalim. namin. Ay, malalim ba yan? Ayun. Tsaka, kung nagkaroon ka na ng karelasyon before, siguro dapat, nakita mo na kung ano yung treatment mo sa kanya. Then, for sure naman, na-open niya na ganito yung nararamdaman niya kapag ganito yung ginagawa mo sa kanya. Dapat dun pa lang, nare-realize mo na sa sarili mo na, ay, ganito pala ako. So, sa next mo na karelasyon, dapat try mo na siyang mawala kung yun yung red flag sa'yo before. Tama. Kayo ba, ano yung ideal age of gusto niyo ba magpamilya lahat? Ayan. Ala! Ano ba yan? Parang wala to sa... Ano yung ideal age nyo of settling down para sa inyo? Sige, ako muna. Yun nga, yung na-try ko yung makipag-usap or date sa iba. Na-realize ko na ganun na yung mga tanong nila ngayon. Kasi dati di ko yung nararanasan na yung parang, anong age ka nasa na tayo eh. Gusto mo mag-anak. Nasa mid-20s, 30s na tayo. Ganun. Diba? Tapos na-realize ko, ako dati talaga honestly, parang gusto ko talaga magkapamilya. Kasi gusto kong parang, sorry mga pa. Pero ayan, parang yung love na di ko na-experience ng sobra, gusto ko ipa-experience doon. Pero ngayon, hindi na. Parang ngayon, ayoko. Parang ganun. Totally parang hindi. 80% ayoko. Sa ngayon. Kasi parang, una, siyempre, parang feeling ko hindi deserve ng anak ko yung Pilipinas. Ganon. Tapos, with what's happening right now. oo, parang hindi. Tapos pangalawa, dami ko pang gustong gawin. Parang ang unfair dun sa magiging anak ko kung sinabi kong ready na ako, pero hindi pala. Ang daming factors kasi. Lalo na nasa na tayo eh. Technology age na tayo. So,
parang may nabasa nga din ako na sa mga survey na mostly sa mga millennials and mid-Gen Zs, ayaw pa nila talaga. Kasi gusto muna nilang maging stable lahat. Financially, mentally, lahat ng stability. Totoo. So, ikaw ba, Tin? Ako kinakount ko nga yung age ko Doon yung timeline ko. Sabi ko, kasi 'di ba, 25 years of nang walang hindi ako naka-experience ng relationship na romantic talaga. So, ako, iniisip ko nga parang ang dami ko pang gustong gawin. Siguro bonus na lang yun for me. Kasi ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko na as a single. Yun yung mahirap kapag nasanay ka kasi na single ka all For long time, di ba? for long time, sa sobrang haba nun, na-enjoy mo na yung ganung pakiramdam. And yun nga, parang na-experience mo yung freedom. So, pag ganun kasi, parang ang hirap mag-commit sa relationship. Then parang this time parang you need to be dependent na din sa kanya. Syempre naging strong independent woman ka. Then pag ang hirap kayang mag-submit. Sobra. So yun yung part sa akin na parang kaya ko ba sa age yung 25 parang hindi pa ako okay financially, di pa ako stable. I have to support my family pa. So parang more on focus ko sa kanila. Then, masaya naman ako. Like, punong-puno yung love na nararamdaman ko ngayon. And yun nga, sabi ko din, kapag, I think, pag sobrang saya ko na siguro, na like, financially stable na din ako, lahat okay na ako, parang, siguro din ako magiging ready na i-share yung love sa tao na yun. Diba? Sino ba yan? Nice. Parang may iniisip Baka ka na natatabi naman. mo lang. Ayun, baka natatabi mo. Basta ganun. Parang ganun yung ko. Kaya may time sa akin, parang, paano kapag nag-13 na ako? Parang ang hirap mag-anak. Tapos ilang taon na ako nun kapag nag-high school siya, mag-college siya. Parang ganun. Yun pa. Diba? So, Yun pa yung dapat factors. may ipon na ako. Ganyan. Sabi ko, dapat mag-ipon ako. Ganyan. Ang hirap talaga. Parang kung magbubuo ako sa pamilya. Tapos takot din ako siguro buntis pa. Kasi ang dami ko nabubuntis sa mga friend ko. Tapos nakikita ko yung mga hirap nila. Sabi ko, parang sakit naman yan. Tapos knowing na yung pagpapalaki mismo ng bata. Sobra. Kasi Diba? may mga kaibigan ako na stable sila financially. Pero yung love from the parents itself. Kasi sobrang trabaho sila ng trabaho. So hindi na nila nafo-focus yung mga anak nila. So parang ang hirap din talagang i-sustain nung pag-anak, Totoo. yung Feeling ko wala pagpapamilya. akong karapatan pa. About you, T. Sa akin Joyce naman, hindi ko pala. talaga siya naiisip na magkakaroon ako ng pamilya. Siguro dahil panganay ako, inuuna ko yung muna yung mga kapatid ko. Actually, mas nakafocus ako sa future nila. Dapat ma-provide ko to sa kanila, ganon. Wala na talaga sa isip ko yung pagpapamilya. Actually nga, ang naiisip ko, kung magkakaroon man ako ng karelasyon, ang nasa isip ko contraceptive para hindi ako mabuntis, ganon. Yun na yung nasa isip. Nagkakaroon ako ng plan na ganito, ganyan. Kasi nga, wala talaga sa plano ko na muna na mabuntis. Parang madidisappoint ako kapag nagkaroon agad ako ng pamilya. Kasi madami pa akong gustong gawin. Yes. So, you've shared your story already sa segment itself. No? So, my question is, so far, what's your misadventure that you can share to our audience or our peeps? Peeps. Peeps. Adventure. Sa, ako na? Yung pinaka parang lowest point mo or yun nga, misadventure na, ba't nangyari sa akin to? Ganyan.